Rosalinda. Para naman tuluyan ang maputol yung koneksyon mo sa kahit sino sa pamilya mo. Si Papa na lang naman yung tumatawag sa akin minsan. Pero mas mabuti kung kalimutan na lang nila ako at hayaan nila ako mabuhay ng tahimik. Alam ko naman na kinakahiya mo sila, no? Oo, sobra. At syempre sigurado akong pinaniwala na silang lahat ni Rosalinda na si Fernando Jose yung masama sa kwento dahil hindi niya pinapakita si Erica. Gusto ko na lang iwasan yung mga pagpaparinig nila. Tama naman yan. Ikaw dapat ang maging kakampi ng asawa mo. Mahalin mo siya at suportahan. Kaso, ganun pa rin kami ni Fernando Jose hanggang ngayon. Nakatira nga kami sa iisang bahay pero magkasama na lang naman kami kasi kinakailangan. At ang totoo kasi niyan, hindi na talaga interesado sa akin si Fernando Jose. Parang hindi na babae yung tingin niya sa akin. Si Beto at si Abril, kamusta naman? Alam mo namang una pa lang, tutol na talaga ako sa kasal ng dalawang yun. Pero pinipilit pa rin nilang ituloy yung kasal nila para siguro hindi ako makialam. Ngayon, hayaan mo silang ayusin yung problema nila. Baka ang kailangan lang nila ay anak na lalaki. Si Abril, gagawin ka ng lola. San ka nga nagtatago, Bonifacio? Parang sobrang tagal kitang hindi nakita eh. Alam mo naman, nasa trabaho lang naman ako palagi. Ay naku, dapat maglaan ka rin ng kahit konting oras para makapaglibang ka. Hindi lang dapat tayo puro trabaho. Ay, pwede naman yan. Kung bibigyan lang ako ng oras at panahon ng babaeng gustong-gusto ko. Ay, pwede ko bang malaman kung sino ang babaeng yan? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Saka na lang kasi mga asar yung mga kumpare ko. Ay, pangako hindi ko sasabihin kahit kanino. Oh, sige na nga. Yung anak mo ang tinutukoy ko, si Selena. Yung anak ko pala, yung gusto at pangarap mo. At para makalimutan mo na yan, natitigil mo na yung pangarap mo. May naliligaw na kay Selena na gwapo at maraming pera at mahal na mahal siya. Kaya kalimutan mo na siya. At saka alam naman natin hindi ka papatulan ng anak ko. Mas importante naman ang kaligayahan ng tao kaysa sa pera, no? Ayaw ni Gerardo na malaman mo pero alam kong mahalaga siya para sa'yo. Siyempre naman, Natalia. Parang kapatid ko na yan si Gerardo. Yung pinasok niya kasing negosyo ngayon medyo di kumikita tulad ng inaasahan niya. May problema ba siya sa pera? Oo, pero alam mo namang mataas ang pride noon kaya hindi niya yun aaminin. Pero nag-aalala ako kasi ibebenta niya ng mura yung isa sa mga bahay na iniwan ng papa niya. Nandun na siya sa ganong sitwasyon? Kung lalabas siya dun ngayon sa negosyo, masasayang lahat ng puhunang nilabas niya. At alam natin na napakalaking halaga noon. Anong gusto mong gawin ko? Na pautangin mo si Gerardo at iwan niya sa'yo yung bahay bilang sangla. Yung mga kausap niya, grabe siya baratin at grabe rin kung manamantala. Magkano lang yung gusto nilang ibigay. Mas gugustuhin ko sanang ikaw ang kumuha. Sige na. Sabihin mo kay Gerardo na nag-usap na tayo. Tawagan niya ako para malaman kung magkano yung kailangan niya. Salamat. Huwag mo nang isipin yan. Walang yaka, malandi ka! Tigilan mo na nga yung asawa ko! Ito na, Zoila. Ito na yung perang hinihingi mo. Wow naman, Soledad. Kung lahat ng tao dito nagkukusa ring magbigay ng ambag para na tayong Harry Train na sa ganda ng buhay natin. Ganun lang naman kasi kadali yun eh. Pumunta akong palengke kaya napadaan na rin ako sa bangko. Oo, ang mahal nga ng mga bilihin, di ba? Oo nga, kaya dapat tumingin kayo sa presyo kapag bumibili kayo. Buti na lang may mga suki na ako na mababait ang pakikitungo sa akin. Kung ganon, ipakilala mo nga ako sa mga yan. Sige. Uy, teka, di ba nangako ka sa akin na tuturuan mo ko magluto? Pero hanggang ngayon naghihintay pa rin ako. Huwag kang mag-alala, kapag nagkasama tayo tuturuan kita. Makikita mo, madali lang yun. Mabuti nang sinabi ko na agad na hindi ako marunong magluto. Kaya kailangan mo talaga akong turuan, Soledad. Huwag kang mag-alala, mahaba ang pasensya ko at magaling akong magturong magluto. Una na ako. Ano bang akala mo sa akin? Tanga na basta-bastang maniniwala na kaibigan mo lang yung malanding babae na yan? Mas mabuting mag-isip ka ng ibang Wala naman palusot. akong pakialam kung maniwala ka man sa akin o hindi. Alam mong matagal na tayong tapos, Fedra. Bakit kapag gumagawa ng eksena at nagsiselos dyan? Ganito ako kasi asawa mo ako! Alam mo namang walang bisa at saysay yung kasal natin, di ba? Magkasama lang tayo dahil sa batang dinadala mo.
Fedra, pakiusap. Di tayo nagkakaintindihan kasi mali yung iniisip mo. Si Gerardo lang naman yung lalaking gusto ko. Manahimik ka kasi hindi ako naniniwala sa kwento mo. Ang tanga-tanga ko talaga. Kaya naman pala hindi mo ako inaayang sumama rito. At naniwala ako na kaya mo ginagawa yon kasi nag-aalala ka at gusto mo ako magpahinga para sa anak natin. Pero ito lang sasabihin ko sa'yo. Kapag nagkaproblema ang batang dinadala ko dahil sa galit na pinaramdam mo sa akin, kasalanan mo yon. Kasalanan mo to lahat! Kasalanan mo lahat! Rosalinda, anak. Natutulog ka pa rin ba hanggang ngayon? Umaga na, anak. Bumangon ka na. Rosalinda! Wala siya. Saan siya pumunta? Oo, sandali lang ha, Erika. Uminto ka lang muna, itatali ko ang sintas ng sapatos mo at baka madapa ka. Veronica! Tapusin mo na yung naiwan mong gawain kanina dun sa loob. Opo, papunta na. Alzira, bantayan mo muna siya. Sandali lang ako. O ano na, Alzira? Pahig ka na bang manood tayo ng sine sa linggo? Ay, ano ko ba? Hindi ko pa alam kung makakapunta ako eh. Bakit? May boyfriend ka ba? Wala no. May mga manliligaw naman ako pero wala pa rin akong boyfriend hanggang ngayon. O yun pala eh. E di umuho ka na kaya. O kahit pumayag ka na lang na manood tayo ng sine. Sabi nga nila nag-uumpisa ang pag-ibig sa titig lang.